ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Mabubuking na si Renan. Malalaman na nila Kurt at Lilet na si Renren Feliciano at Attorney Renan Alon ay isa. Maiisip rin kaya ni Lilet at Kurt na ang gustong maghiganti kay Mang Kanor ay siya ring dahilan ng pagpanaw ni Attorney Meredith. Alamin natin sa Lilet Matias, Attorney at Law. Napag-alaman na ni Lilet na si Mang Kanor ay nawawala sa pamamagitan ni Melody. Ipinagtapat ni Melody na matagal na palang nawawala si Mang Kanor. Hindi man lang sila nagkita mula na nagpaalam siya na makikipagkita sa mga anak ni Attorney Meredith Simmons. Nabigla si Lilet at Kurt sa mga natuklasan mula kay Melody. Hindi nila inaasahan na sa huling pagkikita ni Lilet kay Mang Kanor, ayun na pala ang huling araw ng tatay ni Melody. Binanggit naman ni Melody na nag-report na sila sa mga pulis at nagbaka sakali na tawagan si Eira sa Keystone. Ang sinabi noon ni Eira ay hindi nila alam kung nasaan si Mang Kanor. Laking pagtataka ni Lilet dahil hindi siya makapaniwala. Si Eira pa mismo kung malalaman niya na nawawala si Mang Kanor ay siya pa mismo ang magpapahanap rito. Sa mga pangyayaring yon, malamang si Sabrina ang babaeng nakasagot sa tawag ni Melody. Sinabi ni Melody na ang pamilya Feliciano lang naman ang nakaaway ng tatay niya. Sila ang nagdemanda sa tatay niya kung saan muntikan ng makulong ng matagal na panahon si Mang Kanor. Dahil sa statement na ito ni Melody, mag-uumpisa ng mag-imbestiga at maghanap si Lilet at Kurt. Hahanapin nila ang address ng pamilya Feliciano hanggang sa matagpuan nila. May napagtanungan silang babae rito at sinabi ng babae kung saan matatagpuan ang anak ni Attorney Erlina Feliciano. Hindi naman nag-aksaya pa ng oras sina Kurt at Lilet. Agad silang nagpunta sa bahay at address na sinabi ng babae. Sa kabilang banda, sobrang namimiss ni Eira, si Renan, para na siyang nababaliw sa pangungulila sa nobyo. Kahit anong gawin niyang paglimot ay hindi niya pa rin mawaglit sa isip niya si Renan. Napakahirap nito para sa kanya. Sumuko na si Eira. Siya na mismo ang maghahanap kay Renan para makipagbalikan. Kakalimutan na niya ang mga kasalanan ni Renan dahil hindi na mahalaga kay Eira ang mga kasalanan ni Renan dahil sa pagmamahal niya kay Renan. Hinanap ni Eira ang address ni Renan sa probinsya mula sa kasambahay ni Renan. Pero itinanggi ni Marta ang mga nalalaman niya. Sinabi niya na hindi niya alam kung saan lumipat si Attorney Renan. Hanggang sa makaalis na si Eira, nabigo si Eira sa pagtatanong kay Marta. Maya-maya ay tumawag si Marta kay Renan para ipaalam na nagpunta si Eira at hinahanap si Renan. Natutuwa naman si Renan dahil sumunod si Marta sa mga pinagbilin niya. Sa kabilang banda, nakarating na si Lilet at Kurt sa address na binigay ng babae. Unti-unti, kinatok na ni Kurt ang pintuan at tinawag niya ang tao sa loob nito. Samantala, nagpaalam naman si Renan sa kausap dahil may kumakatok sa pintuan niya. Unti-unti siyang nagpunta sa pintuan, tinanggal niya ang pagkakalak nito at bubuksan na niya ang pinto. Ang sabi naman ni Lilet sa kabila ay meron ng tao na magbubukas ng pintuan para sa kanila. Sa wakas, makikilala na nila kung sino ang anak ni Attorney Erlina Feliciano. Naghihintay sina Kurt at Lilet hanggang sa pagbuksan na ni Renan ang pintuan ay magugulat ang dalawa. Nabigla sina Kurt at Lilet dahil hindi nila inaasahan na si Renan ang makikita nila dito. Nabigla si Renan dahil hindi niya rin inaasahan na makakarating dito sina Lilet at Kurt. Makakapagsinungaling na naman kaya si Renan at maitatago na naman ba niya ang mga sikreto niya? Magpapauto kaya sina Lilet at Kurt sa magiging dahilan ni Attorney Renan? At yan ang mga pakakaabangan natin sa Lilet Matias, Attorney at Law. Please like this video and please subscribe to my channel. At magkita-kita po muli tayo sa mga susunod pang episodes.